Hello mga kabayan! In today's video, i-share ko lang yung experience namin tungkol sa kung paano kami nakapunta dito sa Australia through Fly Now Pay Later plan. Then ano yung mga naging proseso at kung ano yung mga problema na na-encounter namin along the way. Ako nga pala si MJ. Welcome po sa aming channel. Yun, so bali habang nagkukwentuhan tayo, magsaing muna ako. Kasi nag-work ako as computer programmer sa isa sa mga company sa Makati. Tapos, one day, may na-receive akong tawag mula sa isa sa financial agency sa anong place na yun? Diyan din sa Manila, na in-inform ako na nangangailangan sila daw ng couple na nag-work sa IT tsaka at the same time sa accounting. So, nangyari, at first medyo hesitant pa kami kasi nga wala namin scam. Kinuha na yung details namin, interview. Tapos, inorient kami kung ano yung magiging sitwasyon namin dito. Tsaka nag-submit na rin kami ng mga documents, paperwork. So, yung mga paperwork, mga documents na sinabit na namin is yung mga common paperwork like resume, clearance, NBI clearance, tapos passport. That time may passport na rin kami kasi nga previously nakalabas na rin kami ng bansa. Tapos yung kailangan na lang namin is yung isa sa mga requirements na which is yung English test. I'm not sure kung 15,000 ba yung bayad doon or 7,000, hindi ko ma-remember. Bali ko na sila na nagbayad. Tapos parang doon na namin medyo na-realize na parang hindi nga to scam. So parang too good to be true na sila magbabayad lahat ng expenses. Pagpunta namin dito. So nangyari doon is si Mrs. yung mag-aaral. Siya yung mag-aaral ng Masters in Business Administration. Tapos ako as spouse, magkakaroon ako ng full-time full-time job. Pwede ako mag-work ng full-time kasi si Mrs. since na siya yung student, siya yung principal na applicant, limited lang siya sa 20 hours a week pag student visa. Tapos yun na, so nag-submit na kami ng mga documents. Then in-enroll na kami ng agency na yun. Hindi ko lang banggitin yung pangalan ng agency kasi baka bawal. In-enroll na kami nila sa isa sa mga school sa Adelaide. Then pinrases na rin yung plane ticket namin. At saka mayroon na rin kaming itinerary na pagdating namin dito, mayroon na instruction kung anong gagawin. At that time, kinunan na rin kami ng plane ticket pabalik. Required yun para to make sure na talagang yung sole purpose mo na pumunta dito is para mag-aral. Yung ticket pala, plane ticket na binili para sa aming dalawa ni Mrs. is round trip yun. Requirements kasi yun na kailangan bumili ng round trip ticket kasi nga since na yung purpose ng visa namin is mag-aral dito for 2 years. After 2 years, kailangan na namin bumalik sa country na kung saan ka nanggaling. So yun yung isa sa mga requirements pag either student visa or tourist visa, ganun yung ginagawa nila. Bali, kailangan meron kang round trip ticket para
after na ma-expire or before ma-expire yung visa mo, kailangan mo na umuwi. Meron ka ng ticket pa uwi. So, di yan. Bali, nung dumating na kami dito sa Australia, first na place pinunta namin is yung Adelaide, which is doon kasi mag-aaral si Mrs. Tapos, pagdating namin doon, sinundo kami sa airport. By the way, kuwan pala kami ng 11 couples yata kami na, yun nga, ganun yung profession. The time na binigyan kami ng chance na mag-aral dito, yung profession is either nursing or IT. Kasi nga, yung pagka-alam namin is madali lang makahanap ng work dito pag nursing o kaya IT. So, 11 couples kami na pumunta dito na Australia, pero separate yung date. Nung time na nandito kami sa Australia, sa Adelaide, meron kaming kanya-kanyang place na tinirhan, pansamantala. Tawag doon parang house share. Yung may-ari ng bahay na tinirhan namin is puti. Tapos meron siyang, I think, parang 4 yata na bahay. Yung tinitirhan namin na bahay na yun is medyo may kamahalan. So after a month, I think a month or 2, parang napag-desisyon na namin na napag-desisyon na namin na maghanap na ng ibang matirhan. Parang pa rin siya, house share pa rin siya, pero private individual na yung hinahanap namin na landlord. Kasi nga mas cheaper since na walang patong yung singil niya sa bahay, direct na yun sa may-ari yung ibabayad namin. So since 11 couples kami, dalawa sa couple na yun yung naging kasama namin sa bahay. Nakahanap kami ng bahay malapit sa place na tinatawag na Mile End. Pro Adelaide pa rin siya. So doon kami na tumira sa Mile End for a couple of months yata. I think more than a year din kami na nakatira doon. Hindi ko na ma-recall kung magkano yung binabayad namin that time. Pero weekly yung binabayad namin nun. Pero since na wala kaming trabaho that time, mahirap mag-maintain ng mga bills. At the same time, nung pagdating namin dito, doon namin na-realize na kailangan pa namin mag-provide ng insurance, health insurance, kumbaga. So, kung sa inyo dyan na magpunta dito, make sure nyo na meron kayong health insurance, lalo na pag student. Either tourist man o student, kailangan na meron talaga kayong private na health insurance. Kasi kung halimbawa magka-problema or ma-aksidente or anong mangyari sa inyo, wala kayong health insurance, malaking mabayaran, which is malaking problema. Naghanap kami ng mga possible na pagkakitaan, kaso since na wala pa man masyadong kakilala na taga rito, parang nagbabaka sakali lang pag may makitang Pinoy, nagtatanong-tanong kung meron silang alam na available na trabaho. Maski anong klaseng trabaho, as long na meron lang pandagdag na para sa expenses, daily expenses. Kasi nga, yung baon namin na pocket money is tama-tama lang for I think 1 month or 2 months. So hindi kami pwedeng basta magasto lang ng magasto na walang pumapasok na pera. At the same time, pag-abot yata ng 6 months, I think 6 months, kailangan na namin mabayad dun sa agency na nagpadala sa amin dito sa Australia. Kailangan namin bayaran sila ng monthly na yung parang monthly amortization kumbaga sa bahay ba. Pero yung sa kanila, since na sila yung nagastos lahat, pati tuition, I think first semester ng klase, mag-start na kami magbayad. So, mayroon kaming time element na or deadline na
pagdating ng 6 months, kailangan makahanap na talaga kami ng trabaho. Otherwise, mahirapan kami. So, yun. Isa sa mga friends namin na nakilala sa Adelaide na in-introduce kami sa supervisor din doon sa isang hotel. Yun, so that time nag-work kami ni Mrs. Pareho kaming housekeeping. Wala pa kaming experience noon. Training lang kami since na alam mo naman tayo mga Pinoy. When it comes sa trabaho sa loob ng bahay, may mga idea tayo kung paano isagawa yung mga paglilinis. Training kami for a couple of days. Then start na kami na mag-work as housekeeping. So for the meantime, yun yung nagiging work namin, housekeeping. Kasi yun yung mas pinakamadali na trabaho na makita during that time. Same time, kung sakaling isipin mo na, hey, IT ako sa Pinas, madali lang ako makahanap ng work dun kahit na student visa kami. Hindi. Kasi dito, pag sinabing student visa ka, madalas pag mga company, pag nakita nila, titingnan nila yung visa mo eh. Pag nakita nila na student visa ka, mas prioritize pa rin nila na ibigyan ng trabaho yung mga permanent resident. Which is talagang mahirap kasi that time wala pang COVID. Talagang kwan pa yun ng parang hindi pa ganun ka pahirapan maghanap ng empleyado. So, dumating sa point na naging 3 na yung work namin kasi nga dollars yung ginagastos mo dito, tapos meron ka pang kailangang i-maintain na magiging monthly na bayaran. So kailangan catch up ka talaga sa mga trabaho para at least mabawas-bawasan yung yung problema mo na isipin everyday kung saan ka kukuha ng pera. So, yung ginagawa ko nun, pag umaga, nag-work ako sa Holden. Tapos, since na bago pa lang kami dito, wala kami sasakyan. Ngayon, ang problema doon, pag wala kang sasakyan, is kadalasan yung mga factory, malalayo yung location niya, kailangan mo mag-drive kasi yung mga location ng factory hindi siya reachable ng public transport. So since na wala kami sasakyan, at the same time hindi ako marunong mag-drive, bumili kami ng bike. So every morning, I think alas 7 yung pasok ko that time. So kailangan magising ako mga madaling araw, siguro 4 or 5 para to catch up the train. Then magbike ako papuntang train station. Then ilagay ko lang yung bike ko sa loob ng train. Tapos pagdating naman dun sa location ng factory, medyo malayo pa yung factory sa train station. So magbabike na naman ako from train station going sa factory. So, ganun yung nagiging routine ko noon every morning. Tapos, pagdating ng hapon, mag-work na naman ako sa Mag-work na naman ako sa housekeeping. So, si Mrs. housekeeping at the same time, nag-aaral din siya. Kaya mostly, isa lang yung work na ginagawa niya kasi mahirap na pagsabayin yung pag-aaral tsaka katrabaho. So, yun, pagkatapos ko ng housekeeping ng hapon, mayroon na naman akong extra na trabaho. Pagkatapos ko ng housekeeping, diretso na naman ako dun sa reception. Receptionist ako from, I think, hanggang alas 10 na ng gabi yun, yung pagiging receptionist. So yun yung nagiging trabaho ko for the last 2 years na nandun kami sa Adelaide. Until such time na nag-graduate si Mrs. Nag-graduate siya. So after kasi mag-graduate ka dito ng masteral, magkakaroon ka ng graduate visa. So at that time,
bibigyan ka ng 2 years na graduate visa. So, ibig sabihin, i-try mo na i-make use yung pinag-aralan mo for 2 years, bibigyan ka another 2 years na i-kuhan mo, gamitin mo yun for application ng trabaho. So, nagbakasakali kami na makahanap ng trabaho, lalo na sa akin kasi nga, since na nag-work ako sa IT na field, kala namin makahanap na ako ng trabaho na pwede mag-sponsor at sakaling ma-absorb kami. So, fortunately, after ng graduation thesis, nakakita ko ng work dito sa Melbourne kasi nandito namin yan sa Melbourne. Nakahanap ako ng trabaho malapit sa may Clayton na tinatawag, tawag doon suburb. Sa Melbourne kasi, Melbourne is part ng Victoria, tawag doon state. So, sa Australia, meron siyang iba't ibang state na tinatawag, parang kumbaga sa atin dyan is yung Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun. So, balik tayo doon sa kwan. Sabi ko na, nag-work ako sa Clayton. That time, sa IT ako nag-work. Kaso, yung work ko doon is kwan, hindi naman siya permanent. Parang contractual na siya for a couple of months. So, after na matapos yung kontrata, kailangan ko na maghanap ng work. So, okay na sana, kay nakahanap na sana ako ng IT na job. But yung problema is, balik na naman sa umpisa. Hindi pwedeng mag-antay ako ng oportunidad na IT pa rin yung trabaho ko. So, yung ginawa ko, naghanap ako ng work. Balik kami sa housekeeping. So, nakahanap ako ng trabaho sa Melbourne na yung trabaho is sa may casino, tawag din sa may Crown Casino. So, yung pinaka-work ko doon is actually nagkaligpit ng mga basura. So, yung proseso is meron kasi silang mga bin na tinatawag dito na kung saan doon mo ilalagay yung mga iba't ibang klaseng basura. So, yung kulay green, biodegradable na mga basura yung nandun. Tapos, yung kulay dilaw, yun yung mga recyclable. Tapos, yung kulay red naman, yun yung mga food. So, yun yung gagawin namin is galing sa mga lahat ng restaurant sa Crown Casino. Doon yun ibabagsak sa amin lahat ng mga basura. Tapos, yung gagawin namin is ilagay namin yan sa compactor, tapos parang machine siya na i-compress niya yung basura para after na mapuno na yung container na yun, dadalhin yun ng truck, itapon sa landfill. Okay sana yung trabaho kasi nasa $40 per hour kasi nga panggabi ako that time. Ngayon problema doon is nagkasakit ako. Nakasakit ako hindi dahil sa dumi ng nature ng trabaho kundi kasakit dahil sa parang tumaas yung cholesterol level ko. I don't know, baka nag-trigger din doon sa ginawa ko na kasi every time na pumasok ako paggabi, umiinom ako ng energy drink. Halos everyday mag-iinom ako yan para to keep going ba. So, yun, nangyari doon is parang masakit masyado yung batok ko dito. Oh, no. Tapos, grabe yung headache na naramdaman ko that time. So, hindi na ako nakapasok ulit doon. Yung nakakatuwa nga doon is, na nakakalungkot nung time na talagang parang hindi ko kaya na yung sakit. Pumunta kami ng hospital. Since na student visa pa lang kami, hindi pa kami covered ng Australian government na tinatawag nila Medicare, yung parang yung health benefit nila. So ngayon, pumunta na kami ngayon ng hospital kasi nga parang gusto ko nang magpa-admit. Hindi, diretso na kami doon sa may emergency room. Nilakad lang namin ni Mrs. So, mga almost midnight na yun, doon pala sa entrance.
tinanong na kami kung meron kami Medicare. Sabi namin, wala. So sabi ng babae doon na nag-accept sa mga pasyente, kung kailangan ko daw magpa-confine doon, kailangan namin mag-deposit ng $500. Nag-decide na lang kami na umuwi na lang ng bahay. Tapos i-try na lang, baka madala na lang ng Panadol or parang may J-Sick dyan sa atin, tawag dito Panadol, kansya ng paracetamol. So try na lang, baka sakaling mawala yung sakit ang ulo ko pag uminom ako ng Panadol. So the next day, ganun pa rin. Decide na lang kami na umuwi ng Pinas kasi nga doon magpaka-hospital. So ganun nga yung ginawa namin. So from there, doon namin na pag-isip-isip ba na ganun kahirap yung sitwasyon dito pag hindi ka pa talaga stable. What I mean na stable is hindi ka pa talaga permanent resident pa. So ganun na nga yung nangyari. Nag-try kami na maghanap ako ng employer. Pero unfortunately wala talaga. So ganun lang yung nagiging trabaho ko. Housekeeping. Tapos, pareho kami ni Mrs. Nakahanap din siya ng trabaho. Tapos, doon siya naka-work sa isa sa mga accommodation para sa mga estudyante sa Monash University. Kasi nga, yung place namin na tinitirahan, malapit lang siya sa isa sa mga university dito sa Victoria na yung pangalan is Monash University. Mayroong isang accommodation doon na nagki-cater ng mga estudyante. So, para siyang hotel na exclusive lang para sa estudyante. So, siya yung nag-manage ba. So, actually kung saan kasi Mrs. mag-work, doon din ako nag-work. Parang yun yung ginagawa namin. I-recommend lang namin yung partner namin para at the same time, pareho kami may trabaho. After that, doon namin na-realize na talagang walang pathway yung pinag-aralan ni Mrs. Malapit na namin makonsume yung 2 years na graduate visa. So pumapatak yung metro namin. Kailangan namin maghanap ng paraan. Otherwise, uwi kami ng Pinas. Which is unacceptable para sa amin kasi nga sa lahat ng mga nagdaanan, mapunta lang sa wala. Yung masabi ko lang is, wag lang mag-give up. Lahat naman may paraan eh. Yung question lang is, kung kikilos ka ba o hindi. So, ganun. Yung nangyari doon is, wala kaming choice. The only option na natitira is, ako na ngayon yung mag-aaral. Hindi siya solusyon na wala kang, walang kasamang problema. Para siyang solusyon na may kasamang problema. So, yung problema doon is, tuition fee. So, sa isang buwan pa lang, sa isang semester, yung tuition fee dun is almost, at that time, is 15,000. I think ngayon, mas lalong mahal na siya. Nasa I think more than 15,000. I don't know exactly kung magkano yung tuition fee ngayon. Yung school kasi na napagkasunduan namin na pag-aralan ko is medyo may kamahalan nga. Yun nga yung sabi ko. 15,000. Kaya yun yung diniis namin for 2 years. Kasi nga yung natapos ko dyan sa Pilipinas, yung una ko kasing course is marine transportation. Kaso wala akong backer kaya hindi hindi natuloy yung ganong plano. Kasi gusto sana ng mother ko na maging seaman pero walang swerte. Kaya nung the time na nagkaroon ako ng chance na mag-aral ulit. So nag-aral ako ng computer programmer. Pero sa certificate lang sa STI. Ngayon yung problema, since na certificate lang siya, pag nag-apply ka dito ng skills assessment, hindi nila ino-honor considering na 2-year course lang siya, certificate. Kailangan nila ng bachelor. Yung ginawa ko noon para ma-credit nila yung nag-aralan ko dyan is gawa ako ng RPL, yung kalimutan ko na yung meaning, basta RPL siya na kailangan mong gumawa ng report na meron kang ginawang project before na related sa IT.
na i-prove mo na capable ka gumawa ng program na mag-fit sa standards nila dito sa Australia. Balik tayo dun sa pag-eskwela. Tinapos ko yung 2 years na masteral. Then, fortunately, before graduation, nakahanap ako ng work na related sa IT. So, habang nag-aaral, nag-work ako dun. Tapos, at the same time, naghanapan na pa rin ng ibang option. Kasi nga, yung mayroong another problem na dumating, which is yung age limit. Kasi at that time, I think, malapit na ako mag-45 that time. Ako, parang 46 na yata ako ngayon. 46, ayun. 46 na ako yun. So, that time, malapit na ako mag-45. Medyo nasa borderline na yung application ko. Kasi nga, mas pumatak ka na ng 45, mahirapan ka na mag-apply ng skilled na visa dito. Timing lang din na nakahanap ako ng work sa regional area. May part kasi yung Victoria na tinatawag na regional area na gusto nilang i-promote sa mga bagong immigrants na kailangan mo mag-stay dun for like 3 to 5 years. Then after 3 years, pwede ka na mag-apply ng permanent resident. Require siya ng regional sponsorship siya. Galing siya sa government. Yung visa na yun is yung 491. Nag-apply ka ng visa na yun. Luckily na-approve naman. So yun ngayon yung nagiging visa namin. Nag-antay pa kami ng another 2 years bago mag-apply ng permanent residency. Before tayo magpaalam, mention ko lang pala yung mga in-demand ng mga skills. Number 1 doon is yung healthcare professional, lalo na sa mga nurses, information technology, kung software developer ka or cyber security, sa mga tradesperson, yung mga panday, plumber, carpenter, welder, tsaka yung mga construction. Yun, in demand yun dito. Mga engineers, civil engineers. Tapos, mga teacher, yung mga accountants, tsaka mga finance professional. So, make sure nyo lang na meron kayong enough na experience or nakatapos kayo ng bachelor habang nandyan kayo sa Pinas. Tapos meron ding mga available jobs para sa mining, like geologist or mga heavy equipment operators. Ganon din sa agricultural, lalo na sa mga farm workers. Marami kaming mga friends dito sa lugar namin, sa Sale, na mga Pinoy na nagtrabaho sa dairy farming. Ganon din sa aged care tsaka sa disability support workers. So lately, meron silang nilabas na bagong visa na hopefully, I think, mayroong chances na makakuha ka ng visa through aged care. Maliban dun sa mga nabanggit ko, kailangan nyo ring mag-research, lalo na sa Home Affairs, immigration na website, para at least madagdagan ng informasyon yung mga sarili nyo at magkaroon kayo ng enough confidence na kung ready na kayo na magpunta dito, at least meron na kayong enough na knowledge. So kung na-reach man ninyo yung part ng video na to, I hope na meron kayong natutunan kahit paano. At sana nagustuhan nyo yung content. So, until next time guys,